Hello? Tignan natin kung may sounds, ha? Hello? Ba't wala akong marinig? Hello, good evening. Ba't wala akong marinig? Hello? Ayun, meron pala. Ayun, good evening po sa lahat. Kapwa ko FW sa mansulok ng mundo. Kumusta po kayo? At sa mga immigrant workers sa mansulok ng mundo, kumusta po kayo? At ayun, napalive po tayo. At thanks to God. At medyo magaling yung natin signal. So yun. So kaya naman po tayo napalive ay sa dahilan may positive outcome na naman po si God, dahil pinababanggit na ni God sa atin na mas mainam na may private tayong pagkikipag-talk o pagkikipag-ugnayan kay God. Sa ating pagkakaroon ng private pagkikipag-ugnayan kay God, nagkakaroon ito ng public outcomes from God. Bakit nagiging public outcomes? Kasi nakikita yung naipapamalas ni God yung kanyang mga katugunan sa ating panalangin, pagkikipag-usap personally kay God. Sabi nga ni God, kung kayo mananalangin, ay pumasok kayo sa inyong silid, itarangkan ninyo, at doon ay umpisan siyang kausapin. Totohan ng pagkikipag-usap. Kasi kung hindi tayo totohan na nagkipag-usap kay God, useless pa ang lahat. So, kahit oras-oras naman tayo mag-talk kay God, useless po ang lahat. May nakaharang, may pader na nakaharang. So, kung totohanan tayo na nagpapasakop at isa sa buhay po natin si God, lagi tayo naka-turn-in kay God, magiging positibo lahat ang anumang babanggitin natin kay God personally sa pagkipag-usap sa Kanya. Bakit ka mo? May ibibigay lang po si God na mensahe. Saan ba ito? Santiago 5:16. Santiago chapter 16 chapter 5 verse 16. Maraming tawag to, mga book so basahin lang po natin mensahe niya sa Santiago 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba, isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So, gaya ng pasimula natin kanina, hindi tayo makakapag-talk kung hindi tayo totohanang nagpapasakop kay God. Hindi makakaroon ng katugunan sakto sa mensahe ni God. So, kaya, ba't po ako nagawang mag-live ngayon? Wala po sa akin, na mag-live. But kanina hapon, kanina umaga at tanghali, may nakausap akong isang OFW, distress domestic helper. So bakit may positibong naibalita sa akin kung paano kumilos sa kanya si God. Bakit ba't ko nabanggit ito? Dahil minsan nabanggit ko na rin na dahil nga sa ating pakikipag-usap kay God, sa ating nilalapit natin kay God, pinanghawakan ko yung mensahe ni God na kung tayo may magpanalangin lang tayo sa isa't isa at magtulungan, magdamayan. Mensahe kang ginana ni God, basahin ba ulit mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo
magsipagaling. Malaki ang nagagawa ng manigas na panalangin ng taong matuwid. So, una-una natin pag-ipag-usap ay pag humingi ng kapatawaran kay God. Ihingi natin kapatawaran yung ilalapit natin. So, ganun yun. Kaya nagkakaroon ng positibong outcomes. So, sa hindi po pagbubuhat ng paa, si God ang ating itinataas. Sa tuwing nagpre-pray po ako tuwing gabi, bago matulog, within 24 hours, nagkakaroon po ng katugunan ang kahilingan ko kay God. Bakit ka mo? Lagi ko binabanggit kay God, Lord, kahit kailan, hindi niyo ako binigo sa aking pagkikipag-usap sa inyo, mga inilalapit ko po sa inyo, nakapuha ko. Kaya sa mga oras nito, muli niya naman pakikinggan ang aking kahilingan. So, isa na namang OFW, actually, hindi lang ito makailang ulit na po may nag-visit sa akin na distress domestic helper na matapos sila makauwi at sumubok ulit mag-apply abroad. Blinis sila sinigad. Binigyan sila ng mababait na amo. Kahit saan sila napuntan bansa. May napunta ng New Zealand, dito sa Malaysia. So, kaysa sa bansa napunta, ang gandang award ang binigyan sa kanila ni Jad at binigyan sila ng mababait na amo. Bakit ka mo? Ang simpleng hiling ko lang kay God ay kaya pinasatamatan ko si God doon sa mga napauwi niya mga distress domestic helper na pagtagumpayin nila yung mga pagsubok sa kanila sa pamagitan ni God. At kailingan ko lang kay God ay muli sila i-provide. Kung nais nilang patuloy mag-work sa abroad, ay muli sila i-provide ng mababait na amo, mababait na counter agency, mababait na agency ng Pinas, mababait na agency na ibang lahi. Baging ibang lahi na domestic helper, kasama po sila sa prayer ko. Walang sinisino. So lahat sila kasama po sa prayer ko. Kaya naman nagiging outcome, yung mga bumabalik na distress domestic helper, ibilinis na po sila ni God. So binigyan na sila mababait na amo. Sila ko sa mga mismo nagpapaalam sa akin na nakabalik na sila ng abroad at nag-work na sila at yung napunta nilang mga amo ay mababait. Ito nakausap ko, nabanggit pa nga niya sa akin ay pakiramdam niya yung amo niya ay kamag-anak ng presidente. Napatanong ko, ba't presidente? Dapat hari. Akala siguro niya ang tawag dito sa kinaroroonan kong bansa ay presidente yung tawag sa yung hari. So ipinasa niya mabait to yung naging amo niya. So simpleng kahilingan kay God nagkakaroon ng katupan. Pag totoo tayo nagkikipag-usap kay God, hindi mo na kailangan makipagtok na napakahabang tok. Simpleng tok kay God at direct na pagkikipag-usap kay God, masasagot niya na. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan, wag yung wants, kasi yung wants ay yun ay nagmumula kay Satan. Kasi ang wants, doon papasok yun, ang anumang bagay na nakukuha sa mabilisang paraan, ito'y madaling nawawala. Nawawala yung blessing at nawawala mismo yung buhay. So marami nang pinatunayan dito sa social media. So ganun po yung nais pabatid sa atin ni God. Kaya kung totoo tayo makipag-talk kay God, makakaasa tayo magkakaroon ng katugunan. Hindi ako gumagawa ng kwento, bagkus yung mga OFW pinapaalam nila na sila nakabalik na ng abroad at yung mga amo nila ay naging mababait na. So ibig sabihin, pinakinggan ni God yung prayer ko sa kanila. Kung nais na nila magpatuloy ng work sa abroad, ay ibigyan na po sila ng mababait na amo, mababait na counter agency, mababait na agency na Pinas, mababait na agency na ibang lahi, nang sa gayon hindi na nila muling maranasan ang naranasan nila sa Middle East nung sila unang nag-abroad sa Middle East. Yan po ang aking binabanggit daily kay God tuwing umaga pagkagising ko. So mas maganda mag-talk tayo daily. So kasi nagkakaroon po tayo ng katugunan. Ngayon, ang tanong, paano tayo magtutok? Kung hindi naman natin sinusoko ang ating buhay, puso't kaluluwa kay God. Wala rin pinagkaiba yun sa pag-share ng mensahe rito. But marami nagpo-post ng mga mensahe ni God. Pero ang tanong,
totoo pa talaga sila nagpapasakop kay God. Kasi ayon sa mensahe na God, hindi ka pwede mag-share ng mga mensahe niya, hindi ka pwede mag-talk kung ikay manatiling malayo sa Kanya. So, malayo yung Holy Spirit. So, dapat kung nagtutok about tayo sa mga mensahe ni God, ay totoong isang sa buhay po talaga natin siya. Kasi, makikita mo yung positive outcomes na ipinagtutok mo. Ibig sabihin, pag personal na pagkikipag-ugnayan kay God, privately, ang magiging kalalabasan nito, outcomes nito, publicly. Bakit? Kasi nalalaman na nalalaman na sa sarili mo mismo, may nalalaman ng nakakilala, itong tao nagbabago nito, ano nangyari? Yun ang tawag na public outcomes sa pamamagitan ng private na pagkikipag-ugnayan mo kay God. So, yun yung scenario ron. So, kaya muli, magpapasalamat tayo kay God. Si God na naman natin itataas kasi ang lahat ng aksyon na ina-action natin kay sa mga distress domestic helper ay inaasa natin kay God. So, ika nga ay si God ang ating itataas at mananatili tayong humble kay God. Kasi kung hindi tayo magiging humble kay God, hindi magiging matunggumpay na magamit tayo sa kapwa natin. So, kaya kailangan lagi nating itataas si God sa buhay natin. So, maging makatotohanan tayo sa Kanya. So, muli magpapasalamat ako sa knowledge and wisdom. Nakapagbigay tayo ng mga positibong advice sa mga humingi ng tulong at hindi sila napapahamak. So, bagamat may mga matitigas din ang ulo, kaya dahil sa pagiging matigas nila ang ulo, ay sinisharean ko na lang po sila ng word ni God para tumingin mo sa kanilang puso na hindi sila makakauwi kung hindi sila mananalig kay God. So, yun lang po, sinasabi natin na si God ang action sa inyo at hindi ang sinuman, hindi ako. So, si God mismo kaya dapat makipag-usap kayo kay God. Pray, totoo, humingi ng kapatawan first. At kung hindi natin alam mag-pray, gamitin niyo po yung pamamaraan na acts. Kung saan yung letter A ay adoration, yung papurihan natin si God, dakilain natin si God. Pangalawa, letter C, confession. Yun, hingi tayo ng kapatawaran kay God. Pangatlo, letter T, thanksgiving, pasasalamat kay God. But then, letter S, yung supplication na yung pangangailangan natin. So, ganun po yung pamamaraan ng prayer kay God. So, dapat nasa tamang pamamaraan ng prayer kay God. So, para pakinggan yung prayer natin. So, at wag lang tayong isang araw, isang oras lang, ay isang beses lang tayo mag-pray. Continuous prayer po tayo. Bakit mo? Pinaunawa po ni God sa atin, every milliseconds ng ating buhay ay si God na sa atin, nakatingin sa atin. Hindi inaalis ni God ang mata niya sa atin. So, ang kamay ni God laging nakaabot sa atin. Ang tanong lang kung tayo ba ay nais nating abutin ang puso natin, abutin ni God ang puso natin. So, yun na tanong doon, malaking tanong doon. Kaya, pasalamat tayo dito sa mga social media na kapag share tayo ng mga word ni God. Kasi, itong social media, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Messenger, TikTok, Google's, at iba pa, social media, tools ni Satan to. Now, kung lagi natin sinasabi at lagi natin kahilingan kay God, bigyan tayo ng knowledge and wisdom about sa patuloy na kasamaan ng mundong ating ginagalawan nang hindi tayo matangay ni Satan about sa social media. Ito ay nilalason ng social media ni Satan mismo ang kaisipan ng tao para ilayo ang tao, ang isipan, puso, isipan, kaluluwa ng tao kay God. Makikita nyo sa mga dumadaan sa post na social media, mas pinapayagan ng Facebook yung mga kasamaan. Pero pa once na nag-share ka ng mga mensahe, kagaya ng lagi kong sinishare, hinaharang ng Facebook. So, hinaharang ni Satan.
hindi nila mapapanood. Kanina ang ginawa ko sa Facebook ko, lahat ng Facebook na sa mobile, sa PC, pinagdi-delete ko. Baka sakali ako ma-retrieve yung dating setup nung wala pa si Meta. So, ganun pa rin. Hindi pa rin ako makapag-share, makasend ng mga video sa Messenger, makapag-tag ng video. So, nahaharang ni Meta. Pag alam na ni Meta about kay God. Maging sa YouTube ay sa Google, naharang din nagawa sa nag-search ako. May pagkakataon na hinarang ng Google. So, naka-scan na kung anong i-search mo sa social media, sa Google. So, lahat ng social media ay pinangungunahan talaga ni Satan ko. Kaya, but pasalamat tayo kahit papaano ay nagagawa pa natin mag-broadcast ng mensahe ni God. So ulitin lang po natin yung mensahe ni God pinabasa sa atin kanina, Santiago chapter 5 verse 16. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. So, ibig sabihin, panalanginan tayo sa isa't isa upang kayo'y magsigaling sa mga kasalanan natin, mga nagawang pagkakasala natin, o kung anumang kabigatan natin sa ating pasanin sa ating balikat, o namang pagsubok na dumarating sa atin. So, mapagtatagumpayan natin. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng taong matuwid. Gaya ng sinabi natin, hindi tayo makapag-pray, hindi makakapag-talk kay God kung hindi tayo tutuhan ang nagpapasakop kay God. Ibig sabihin, sinasabi natin na kahit oras-oras tayo manalangin, kahit minuto pa yan, kahit araw-araw tayo manambahan, araw-araw tayo magbasa ng Bible, araw-araw tayo makinig ng mga mensahe, kung malayo tayo, mananati tayo malayo kay God, useless ang lahat. Sinasayang na natin ang ating time sa ganong senaryo. Kung mananatili man tayo malayo kay God, lalo lang po tayo nagkakasala. Bakit kamo? Yan ay uri ng pang-iinsulto kay God. Ang tuwa lang ni Satan sa atin pag nagkaganon. Sasabihin ni Satan, okay, ituloy mo lang yan kasi ikaw naman lagi naka-tune in ka naman sa akin. Mas binibigyan mo ako ng pagmamahal kaysa Diyos sa sinasabi mong Diyos. So, ang tuwa lang po sa atin ni Satan pag nagkaganon. Kaya bago tayo mag-talk about makipag-usap kay God, tiyakin mo muna po natin na isinurrender po natin ang puso't isipan natin kay God. Ng lahat, kahit short panalanginan, magkakaroon ng katuparan. Maraming beses na po pinaranas sa akin yan. Kaya lagi kong usal kay God. Lord, kahit kailan hindi niyo ako binigo sa aking panalangin, sa aking kapwa. Ang naging tinanim ko sa aking isipan ay ipag-pray ang kapwa at hindi ang sarili ko. Bakit kamo yun ang tinanim na positive thought sa akin ni God, ng Holy Spirit? Kasi dito papasok yung 2-in-1 blessing. Ba't naging 2-in-1 blessing? Kasi once na inilapit natin yung kapwa natin at sinagot ni God ang prayer, kahilingan natin sa kapwa natin, yung prayer mo mismo, kahit hindi mo pa usalin sa kanya, ibibigay na sa iyo. So doon papasok ang 2-in-1. Hindi mo man pinag-pray ang sarili mo, may blessing na agad sa iyo si God. Bakit? Inuna mo yung kapwa mo. Ibig sabihin, yung dakilang pag-ibig na itanim na ni God sa puso mo ay ini-extend mo sa kapwa mo. Malino yung sinabi kanina ni God, magpanalangyanan kayo sa isa't isa, magtulungan at magdamayan. So, nakapackage deal yun. So, ibig sabihin, pag nataniman tayo ng dakilang pag-ibig ni God, yung pag-ibig niya, ini-extend natin sa kapwa natin. Isang uri ng pagsunod sa pinag-aatas ni God. Bagamat ang paggawa ng kabutihan ay hindi ito makakapagligtas sa atin. Makakapagligtas sa atin ay walang iba kundi si Jesus Christ mismo. At ito yung naisagawa na ni God may 2,000 years na nangkakaraan. Hindi man natin hiningi na blessing, but kusang ibinigay sa atin. Pinakadakilang blessing sa atin. So ano pa kayo mga kahilingan natin na hindi na paghihirapan ni God? Ang gagawin lang natin ay isurrender natin ang totohanan ng ating buhay, puso't kaluluwa kay God.
So, napaka-positibo po ngayon. Now, ito pa yung maganda senaryo kasi once na nagpasakop tayo kay God, alisin ni God ang anumang alalahanin sa ating puso't isipan, kaluluwa. Ibig sabihin, datnan man tayo ng mga pagsubok, baliwala yan sa atin. So, pagsubok ka lang, may malaki akong Diyos. So, ibig sabihin, ang puso't kaisipan natin nagiging positibo na. Kung noon malayo tayo kay God, makaranas tayo ng pagsubok, ano-ano ng mga negatibong iniisip natin. So, nandiyan na wabakasan natin buhay natin. So, dahil sa nade-depress tayo. Dahil malayo tayo kay God. Pero kung may God tayo sa buhay natin, saglit lang yung mga yan. So, baliwala yung problema na yan, mga pagsubok. So, sabi, pag tayo nakakilala sa yan, ang pinasok sa ating kaisipan ni God, positive thoughts, more trials, and pagkatapos nito, more blessing na magmumula kay God. Ibig sabihin, kung marami tayong tinatanggap na pagsubok, pag hinarap na nito, ito'y mapagtatagumpayan natin. Bakit? May malaking Diyos tayo sa ating buhay. So, tagumpay tayo. So, hindi tagumpay si Satan sa atin. So, ganun lang po yun. Ganun po ang senaryo kung paano natin isabuhay si God. Kaya naman, muli natin itinataas si God sa ating buhay. Kasi, marami na nag-message sa akin ng mga nakabalik na distress domestic helper rito sa abroad, at binigyan siya na tinugon ni God yung kahilingan ko sa kanila, nabigyan sila ng mababait na amo at hindi sila hirap sa trabaho. So di ba, napaka-positibo pag yung totoo tayo nakikipag-usap kay God. So binibigyan ka na ng katiwasayang kaisipan, maging yung inilalapit mo, nagkakaroon na rin sila ng katiwasayang kaisipan. So, about sa panibagong blessing nigat sa kanila. Kasi bakit ka mo? Yung unang pagsubok ni Satan na pinayagan ni God ay napagtagumpayan nila. Now, ang ina-advise natin kaya ay sa kanila, inilalapit natin si God sa kanila. Makilala nila si God, makipag-usap sila sa God, humingi ng kapatawaran, pinaka-the best, pinaka-una, at tanggapin si God na Diyos na tagbagligtas sa kanila, at isuko ka na ng buhay po sa kaluluwa, at isabuhay si God, at daily sila mag-pray. Pinakikinggan po nila, kaya naman, binilis na sila ni God, binigyan na sila ng mababait na amo. So ayun, at mas maganda kasi kung may tinatanim tayong mensahe ni God, kasi ito nagagamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. So tigit sa lahat ay yung ginagawa ni God na tiwasay ang ating puso at isipan. Sa lahat man tayo sa salapi o sa ano pa man, ay masaya tayo. So ibig sabihin, hindi tayo naka-align do sa material na bagay, bago sa pagiging Diyos ni God sa atin ang maniwari o naisa sa buhay natin si God. So yun lang pa, maraming salamat, at pinagmalaki na naman po natin si God, o diba? So kaya hindi pa naman luhuli ang lahat kung hindi pa tayo nakakilala kay God. Ito nang panahon para mag-repent, totoo na magpasakop kay God. So hindi lang po pwede mag-repent ka hanggang repent lang. Walang totohanan pagbasa, useless pa rin yun. Lalo ka lang magkakasala. At doon naman sa nakakilala na kay God, may mensahe si God. Mas parurusahan ko yung mga nakakilala na sa akin, subalit sila'y malayo sa akin, kaysa doon sa mga hindi nakakilala sa akin. Kaya yun tayo ng mga nanambahan, may mensahe pa, may pinabatid pa sa atin si God. Kahit kailan hindi tayo tatatawag na Kristiyano, kahit kailan hindi tayo matatawag na born again, kahit kailan hindi tayo matatawag na kapatiran. Bakit ka mo? Baka mo tayo lagi na nanambahan. Sabihin natin na wala tayong absent sa pananambahan. Kung patuloy naman tayong malayo kay God, useless ang lahat. Minsan nga, nabanggit ko yun sa exhort prayer meeting yata yun. Kung tayo ay hindi pa natin kayang magpasakop kay God, bagamat patuloy tayo na nanambahan, stop ang panambahan.
bumalik na lang kayo sa panambahan kung kayo mismo, personally, nakikipagtok kay God. One-on-one. Bakit yun ang in-advise ko? Pinaabot ni God. Iyan po ang ginawa ko. Kung bakit napakinggan ko yung pagtawag ni God sa akin. So, hindi kasi tayo pwede magtok dito na hindi natin naisabuhay o hindi na paranas sa atin ni God. So, dapat itutok natin dito, social media, kasi isa ito sa pag-evangelize. Pamamaraan na rin po ng pag-evangelize. Hindi tayo makapagtok kung hindi ito totoong nangyayari sa atin. Kasi magiging bulaan tayo, bulaan. So, kasalanan pa rin kay God. Kaya yun naman ang nabanggit ko. Sabi ko, bumalik na lang kayo sa panambahan kung handa na inyo ng isuko ang inyong buhay, puso't kaluluwa kay God. Kasi useless, nananambahan nga kayo, subalit patuloy naman kayo malayo kay God. So, lalo nyo lang tinutuya si God, lalo lang kayo nakakasala. Kaya yung binitawan kanina ni God na mensahe, na mas parurusahan ko yung mga nakakilala na sa akin, subalit nanatiling malayo sa akin kaysa doon sa hindi pa nakakilala. Ibig sabihin, mas mabigat yung parusa doon sa mga nakakilala na. Halimbawa tayo nakakilala na, subalit patuloy tayo malayo kay God. Mas mabigat ang parusa sa atin kaysa doon sa hindi nakakilala. Malinaw ang mensahe ni God. So, kaya kung doon sa mga nananambahan, hindi ko matatawag na kapatiran, gaya ng sinabanggit ni God. Hindi ko matatawag na kapatiran, mas maganda kababayan. Kabayan o kababayan. Pero kapatiran sa pananampalataya, hindi. Bakit nga mo? Doon nga pag hindi ka patutuo na nananampalataya, hindi ka matatawag na kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, pag nagkaganon, kapatid sa paggawa ng kasalanan. Yung gano'n yung pagtatakwil kay God yun eh. So, papatuloy na pag-iinsulto kay God, pagmamak kay God. So, yun, malinaw ang mensahe ni God. Mas parurusahan niya yung nakakilala na sa Kanya, subalit malayo sa Kanya. Kaysa doon sa hindi kumikilala kay God, mabigat ang parusa po. Kaya mag-iingat po tayo na nakakilala na kay God, yung nananambahan. Makikita mo sa kanila yon. Bakit? Makikita mo kung may nagbabago sa kanila. Yun kanina pinabitawan sa akin ni God na dapat magkaroon tayo ng private pakikipag-ugnayan kay God. Sa pagkakaroon natin ng private na pakikipag-ugnayan kay God, magkakaroon naman tayo ng public outcomes mula kay God. Ibig sabihin, nakikita ito na nakakilala sa atin, may nagbabago sa ating buhay. Maging sila magugulat, ano nangyari doon sa tao na to? Ba't mayroon yatang pagbabago? Kung tayo naging masama noon, na hindi tayo nakakilala sa kay God, ay unti tayo nagiging mabait na tao. Walang mabuti. Kasi sabi nga ni God, walang mabuti. Isa lang mabuti. Ang Diyos ang manghari. At kung nais natin maging mabuti, ang Diyos ang manghari lang magbabanggit niyan. Ika'y malinis na, ika'y pinatawad ko na. Doon tayo lang matatawag na mabuti. Mabait, maaari pa. Yun. So, yan lang po ang mensahe ni God na pinabitawan sa atin. Kaya, advice ng Holy Spirit sa atin, hindi pa po huli ang lahat. Si God may mahabang pasensya sa atin. Huwag lang po natin hayaang maubos yung pasensya ni God sa atin. Nang hindi tayo tuluyang layuan ni God at hindi tayo mapunta sa place ni Satan. Paalala lang po natin, ang mundong ating ginagalawan ay nagiging prideful na po. Kaya laging kailangan natin, bigyan tayo ni God ng knowledge and wisdom about sa mundong ating ginagalawan nang hindi tayo matangay ni Satan nang hindi natin nalalaman. So, lalo sa social media. Pinakasusi mismo ito, social media. Ang tools ni Satan. Kaya dapat, para malabanan natin ang social media, anumang uri ng gadget yan, ay mag-share tayo ng mensahe ni God. Malalabanan natin yung gawa ni Satan about social media. So, yun. So, mga short lang eh. Malaki na ano. Pero, may gumagawa ng mga exhort
na mensahe ni God, under na naman sila ng social media. Deception ni Satan. Gumagamit sila ng mensahe ni God para pagkakitaan yung video. Under deception ni Satan. So, kaparusahan lamang matatamo nila. May mensahe si God about social media. Lapit ko na. May mensahe si God. Ang anumang bagay na nakukuha sa mabilisang paraan, ito'y madaling nawawala. Maraming beses na pinatunayan dito sa social media, nawawala yung panandaliang blessing, buhay mismo ang nawawala sa social media. Bakit? May dumadaan na post dito, yung huling nawala ang buhay, yung mag-asawa, matagumpay sa negosyo about social media, at mga gumagawa ng mga content na napapabayaan yung kalusugan, nakakasakit. Doon ang papasok yung mensahe ni God. Madaling nawawala, at maging hindi lang yung mga bagay na nakukuha nila, bagkus ang buhay pa na madaling nawawala. About sa paggamit ng social media. Dahil hindi na alam, ang social media ay tools ni Satan. So, yun ang gawa ni Satan. Mabilis kumita sa social media na pera, di ba? Pero hindi na alam. May dalawang senaryo. Dalawang uri ng blessing. Una, blessing nagmamula kay God. Mas maganda yun. Kasi, hindi natin matatamo yung blessing pag kay God, pag hindi tayo nagpasakop kay God. Pag totohanan tayo pasakop kay God, anong hilingin natin blessing sa Kanya, ibibigay ni God sa atin. At si God mismo ang ipipilter ni God yung kailangan natin. Mas bibigyan tayo ng mas magandang blessing doon sa hiningin natin. Pero may isa pang nagbibigay ng blessing, si Satan. Dito papasok yung mensahe ni God na ang anumang bagay na nakukuha sa mabilisang paraan, ito ay madaling nawawala. So, malinaw, yung blessing na kukuha sa social media about sa paggagawa ng mga content, ang bilis ng pera, di ba? Yung mismo natatampok sa mensahe ni God. Kaya may napapadali ang buhay about social media. Sa mga games application, nakakandamatayan po yun, naa-addict sa games. Yung nagkakaroon ng sakit about radiation, about sa paggamit ng sobrang paggamit ng mobile. Alam mo niyo ba, ako rin isang biktima ng sobrang paggamit ng mobiles. But ito naman ay nagagamit ko tamang paggagamitan. Kasi nung hindi pa nauso yung tawag to, peking na yung peking virus, yung peking COVID, hindi pa nauso ng 2020. Meron tayong second job, part-time job. So, inaabot ako ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Daily yun, gabi. 24 hours, umagat gabi. Hanggang madaling araw, nakatutok sa mobile. Bakit ako nakatutok sa mobile? About naman yun sa pag-advocate. Kasi nakakapagtok lang yung mga domestic pero pag madaling araw, doon ko lang sila nakakausap na i-report. So sa sobrang paggamit ng mobile, siyempre radiation yung malaliit na ugat sa mata, nagsisipagputo ka na po siya. Ibig sabihin, overpagod yung mata. Yung maliliit na ugat, nagsisipagputo ka na. So, nagkakaroon ka ng pagdurugo sa mata na pag sinasabi na sore eyes. Pero hindi sore eyes yun dahil yun ay overpagod ng maliliit na ugat sa mata. Nagsasabugan sila. So, sa dahilan nun, nagbabasa tayo ng Holy Bible. So, nalaman natin na dapat ang lahat maging label lang. Bagamat nagagamit tayo ni God sa kapwa natin, hindi natin nagagawa sa tamang pamamaraan. So, noon nalaman ko, binawasan ko na yung time sa pagkikipag-usap natin sa mga system secretary para ma-report. So, kaya naman, nailayo na yun, na gumaling yung mata ko. Nailayo na yun sa kapahamakang abo sa
matindi po yung ano ng mobile radiation. Lagi ka nakatutok sa mobile. So araw-araw ba naman na madaling araw 3 o'clock ka na titigil sa mobile habang nag ano yun, habang ka nag-work sa part-time job, second job, nagre-report ka ng OFW. So walang sayang na oras ika nga. So kaya dapat lahat maging level lang. Itinuturo naman sa atin yan, nasa Holy Bible po yan. Ang lahat dapat maging level para sa ating kalusugan din. Kalusugan espiritual, kalusugang katawang lupa natin. So, ganun, pag nakakilala na tayo kay God, nalalaman natin, dapat natin malaman. So, yun. Ayun lang po, nakakapagpasalamat tayo kay God. Dahil ito'y malaking katagumpayan doon sa mga inilalapit natin kay God. Ibig sabihin, nagkakaroon ng katugunan. Pagtotoo tayo nakipag-usap kay God. Masarap po talaga makipag-talk kay God kung kapwa mo ang pinagpipray mo kaysa sarili mo. Kasi doon mo malalaman na sinasagot talaga ni God yung prayer mo. So, doon na rin papasok yung 2-in-1 blessing. So, hindi lang blinis yung kapwa mo, maging ikaw mismo nakikipag-talk kay God. Binibless ka na ni God. O yun, di ba? Napaka positibo ng ganong pamamaraan. Ipag-pray ang kapwa. So, ibig sabihin, sila yung priority mo. Ipakiusap kay God. So, ganun lang po yun. Dahil nga ba't hindi natin magagawa yung kung hindi tayo nataniman ng dakilang pag-ibig ni God? Ibig sabihin, kung hindi tayo totohanan, papasakop kay God. So, kailangan maging makatotohanan tayo kay God. So, yun lang po, maraming salamat. And alam niyo na, salamat kay God at nakapaggawa po tayo. Baka naman harangin naman to ni Mita. So, kasi once na magtatag ako ng mga exhort ng pastor namin, mag-asawang pastor namin, Pastor Bernard, Pastor Irene, hinaharang ng Mita. Hindi nila mapanood. Kahit isin ko sa messenger, ikapipis ko, talagang hinaharang. So, kaya kanina delete na ako ng lahat ng Facebook, ng PC, mobile, 3 Facebook, dinilit ko, maging messenger. Para iniisip baka sakaling bumalik sa dating setup. Dating wala pa si Mita. So, wala na, ganun pa rin. Wala na, naka-under na kay Mita. So, ibig sabihin, kontrolado na ni Mita. Kontrolado na ng mga elites. Elites yung nagkokontrol niya sa mundong ating ginagalawan, sangkatauhan. Ayaw nilang malapit tayo kay God. Gusto nyo malayo tayo kay God. Ganun ang nagagawa ng social media. Manlulumo ka na lang talaga. But, thanks to God, dahil kahit pa paano nagagamit natin social media, YouTube, yan, Google, tapos yung Facebook, nakapag-share tayo ng mga mensahe ni God, kahit tinaharang panisitan. So, yun. So, salamat and doon sa mga naka-report na at nahingi para na report na lagi kayo makipag-talk kay God, ha? Kasi si God mismo mag-a-action sa inyo, hindi kami. Si God mismo a-action sa inyo. Paano action? Ihipuin ni God yung mga case officer ninyo sa pulo. Ihipuin ni God ang puso ng mga amo ninyo. Hihipuin ni God ang puso ng mga counter-agency nyo. Hihipuin ni God ang puso ng agency sa Pinas. Maging agency na ibang lahi kasama sa prayer ko. Kasi isa lang kayo ng sinasapit sa mga Arabong amo nyo. Maging Arabong amo ninyo, iningi ko ng kapatawaran. So, kaya napapakinggan ni God yung kahilingan ko sa inyo. So, kailangan dapat magintok ni kayo at ihingi rin kapatawaran yung mga Arabong amo ninyo. Mabisang panalangin yun. Ihingi nyo sila ng kapatawaran sa mga nagawa nilang pagkakamali, pagpapahirap nila sa inyo. Mabila pakikinggan talaga kayo ni God. Mag-uunahan pa yung angel na kunin yung kolektahin yung prayer ninyo. Kasi nandoon na kayo dikit, pinapatawad ko na itong gumagawa ng kasamaan sa akin. Bira lang po mag-talk ng ganyan yung mga nananalangin. Bira lang mag-talk ng ihingi mo ng kapatawaran yung gumagawa ng kasamaan sa inyo. So, yun ang pinakamabisang pag-ibig. Yung ipag-pray natin yung gumagawa ng kasamaan sa atin. So, pakikinggan at pakinggan ni God yun. So, yun lang po. Na-overtime yata ako yan.
27. So, yun lang po. Maraming salamat at be always positive ko yung mga this semester. Ha? Kay God. Be always positive kay God. Lagi kong prayer sa inyo, alisin sa inyo ni God ang anumang uri ng pag-alala, anong uri ng takot, dahil ito ay gawa ni Satan. Bago sitanin kayo ng lakas na loob, tapang na loob na ipaglaban ninyo ang mga reklamo ninyo sa inyong mga amo. So, yun po, simpleng kahilingan ko kay God sa inyo. So, kaya huwag kayong, kung may mga report na kayo, naka-report na, huwag kayong matakot sa amo ninyo. Kasi kayo, nakamonitor na sa polo, maging agency nyo, Saudi, maging counter agency, maging agency sa Pinas, nakamonitor sa POE o UWA, at maging amo nyo, nakamonitor sa polo. Kaya huwag kayong matakot. At binibigay ko naman sa inyo yung contact number ng police. So, wag yung makukontak nyo kahit wala kayong SIM card o load. Ang gagawin nyo sa cellphone ninyo, kung wala kayong SIM card o wala kayong load, i-shutdown nyo muna ang cellphone ninyo. I-off. After mga seconds lang, o mga 1 minuto, 1 minuto, i-on nyo uli. Tapos lalabas on the spot doon number. O on the spot, dial nyo kagad yung 999-112 hotline number yan ng police. Yan, emergency call yan. Makakakontak na kayo. Kahit wala kayong SIM card, wala kayong load. Makakontak ko. Yan pa maraan po ng paggamit ng phone na pagtawag sa mga hotline ng police. Ang nag-advise sa akin yan ay konsulado ng Jeddah. Na makakatawag kayo kahit wala kayong SIM card, wala kayong load. Konsulado ng Jeddah ang nag-advise sa akin yan. 2020 pa yata yun. So, yun lang pa. Maraming salamat and God bless. Bye-bye. Good night. Asan ba ito?